So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, Motos pa rin tayo, gaya nga ng pinangako ko sa inyo na this September is full of Motos battle reviews kasi medyo napag-iiwanan na ako sa mga battles dito at ako personally gusto ko nang mapanood yung mga battles sa Motos na hindi ko pa napapanood simula nung nag-focus tayo sa dalawang tournament. 'Di ba? Tapos nung PSP, so feeling ko talaga napag-iwanan ako sa Motos kaya bawi ako this September. Yung mga request nyo guys, pasensya na kung mapepending ulit pero bawi ako sa inyo sa mga susunod. Matapos lang natin yung Isabuhay 2013 ngayong taon. Sobrang magiging free na ako sa mga request nyo. And bago tayo pumasok sa tournament ng pulo, tapusin ko to, habulin ko tong mga request nyo, okay? As promise yan. Pero sa ngayon, iahang ko muna ulit yon kasi sabi ko nga sa inyo, bawi ako sa ngayong month ng September sa Motos. And ang inaantay na lang naman natin sa Isabuhay second round is isang battle na lang, yung Romano EJ Power, para ma-review na natin yon. Tapos yung dalawang battles, semis ng pedestal. So, to summarize, meron tayong 6 na isisingit. 6 na battles na isisingit this September. Then, yung remaining days sa month ng September, baka more on Motos yun. Kung matapos naman din natin agad yung mga unwatch, or sabihin natin yung mga gusto kong panoorin sa Motos, singit natin yung mga request nyo. Yun lang, ganun lang natin isalansan yung mga reviews this September para kahit papaano gumalaw din yung mga request nyo na pending. Okay, pero sa ngayon, focus muna talaga ako sa Motos ngayon habang inaantay ko yung EJ Power versus Romano. Okay, so yun. Classic match-up at dito pa ginanap sa Motos, no? MP3 versus Antonym. MP3, shoutout kay MP3 kasi napansin niya yung review ko sa battle niya. So, isang karangalan na mapansin ni MP3. Gaya nga nasabi ko sa latest review ko sa battle ni MP3, kitang-kita ko yung improvement niya sa writtens, no? Kasi mas tumatatak na, mas nagiging madiin na, mas malakas na yung mga punches niya, yung mga angulo, yung mga topics, 'di ba? So nakikita ko yung improvement ni MP3 since una kong review sa kanya. I think Gobat din yun Gobat 12. Nakalimutan ko na kung sino yung kalaban niya doon pero basta alam ko Gobat yun, na hindi pa ganoon ka concise yung mga sulat niya. Pero tangina na kung papanoorin niyo si MP3 ngayon, ang laki na ng in-improve niya. Then Antonym, based sa last performance ni Antonym against Negoji, zoning ata yun, 17. Medyo nakulangan ako doon kasi may nagkaroon ata siya, sa pagkakalam ko, may mga stutter siya, may mga choke siya, tapos hindi pa naging epektibo yung ibang mga laro niya doon, ibang sulat niya doon against Negoji. Pero yung battle niya sa 1 minutes, superb yun, men. Solid yun. So ngayon, pagkakataon ni Antonym na bumawi sa sarili niya kasi hindi naging ganun kaganda yung performance niya against Negoji sa zoning, sa flip top. Then MP3 naman, kailangan niya ma-maintain at huwag siyang magtitipid ng mga verses niya against Antonym kasi ako, to be honest, kayang talunin ni Antonym si MP3 kung magpapabaya si MP3 sa battle na to. So, masasagot lahat yon sa review natin na to. Let's go! Pinili niya mauna si Antonym. Una banat kay Antonym. Kung pati 3, pakinggan natin laban to. Game! Ito kasi yung kwento. June 1, inalok ako na M-Site na sumali sa Motos Record. After ng battle ko sa flip top. Tapos ang audition piece ko daw, gawan ko si MP3 ng isang diss track. Antonym, tapos MP3. Katakot-takot Tsaka ako napuna. Kabaliktaran, tapos sabi ni M sa ito, katapusan mo na.
Hindi. Ganito yung first verse. Para sa akin ay insulto. Makaharap ka sa diskurso kasi ikaw daw ay demonyo sa bakbakan. Kaya suntukan na lang siguro. Motos versus Rapolo tapos bilangan ng punches para atin ang malaman. Sinong una yung pambato? Sinadnad? Tinanggalan niya ng buhay. Si Katana mukhang Papa Jesus na long hair lang yan pero pag nakatirintas lumalabas ang sungay. Sino susunod sa salo-salo? Si Lil Strax. Di ba penpluma dapat yan? Bawal na ang pabago-bago. Kapag namukaan na yun ni Nego, di mo na mamumukaan yung kamukha mo. Sino susunod na fighter? Si MP3? Laki ah. Nice sir. Pero wag mo akong maliitin. Tandaan mo, may mga short na boxer. Tagalog at Bisaya. Isang todo na sapak. May combo yan lahat. Kaya nga nagsisimula pa lamang talagang sugod na agad. Simula, Tagalog. Sugod, Bisaya. Diba ganyan ang gusto nyo? Shaggy versus Sixth Threat. Mot versus J-Black. Tagalog at Bisaya pinag-aaway sa kanilang typical games. Nag-uunahan pa sa karera ang dapat magkakampi sa iisang race. Ganyan kayo, porket wala pang brakes para tumigil, sasampaling kayo ng stop sign. Akala nila big brain move na kapag in vain, pinagbabangga yung bloodline. You're getting into my nerves. Ganyan ang Bisaya Battle Rapper Starter Pack. Yung underdog syndrome, ginawa na nilang trophy. From rags to riches. Same old story. Oo na, pinaghihirapan nyo na yung mga pangarap nyo. Ang tanong, kayo lang ba ang one and only? Yang mentality nyo, pihitin nyo ng konti sa Luzon. Ganyan din kami mostly. At hindi to para kay 30 MP3, I'm not barking in the wrong tree. Kasi okay lang sana ako sa battle lang eh. All good sa entertainer. Pero sa realidad, dapat ay peace. Hindi usapan sinong greater. Kung galit kayo sa Luzon, bakit kayo gumagamit ng Manila paper? Ang inang mga to, idiot board. Luzon, Manila paper. Sa pagkakaalam ko, narinig ko na yun sa mga battles sa FRBL. So sa pagkakaalam ko sa FRBL ko na narinig yung ganong linya, no? Yung about dun sa hindi naman about sa Bisaya yun, parang kumbaga taga may nabanggit na ibang lugar tapos bakit gumagamit ka ng Manila paper. So basta hindi na siya ganun hindi na siya ganun kabago sa akin kasi narinig ko na yun sa ibang battles. Sa pagkakatanda ko talaga yun sa FRBL ko narinig. No, yun. Kung galit kayo sa Luzon, bakit kayo gumagamit ng Manila paper? Ang inang mga to, idiot board. Taga Negros po ako. Laking Ilonggo. Sa Visayas din nahubog. Sa Luzon lang nagtaguyod. Di ko na kailangan ng Batanggenyo kung pampugot dahil maniniwala ka rin naman pag kinampas kita netong tubong Bacolod. Pagkahampas, mananalaytay sa tubong Bacolod ang dugong Bisaya. Mali ka ng sinabong, matatanto paglaon, at maaalala mo pagkagupit ng Yolanda sa Kabisayaan kasi after 5 years kang babangon. Nagpapainit pa lang ako. Pasensya kung mamaya ka pa nila mapagkakapihan. Itong big fish nyo ay aalatin at mauugas sa akin kahit hindi pa naaasinan. Meron pa ako second verse at third verse. Huwag ka muna sanang manghina ngayon. Itinapat sa Motos ang top dogs ng Rapolo at patunayan mo sanang kabilang ka doon. Kaya mag-ingat ka sa hinanda kung bitag baka di ka na nila maisalba. At M-side, tapos na ako sa first verse. Gawin mo ng chorus yung diss back niya. Kanta ka na. Fine, unang banat, MP3. Okay. Nakulangan ako sa mga solid haymakers, sabihin nating solid na or direct punches, sabihin natin mabibigat na nasuntok. Alam ko kaya ni Antonym yun. Alam ko kaya pang higitan ni Antonym kung ano yung pinakita niyang performance dito, pero it is what it is. Medyo kulang yung round 1 ni Antonym para sa akin
medyo kulang yon kasi syempre ilang beses ko na napanood si Antonym, alam kong may mas agresibo pa, alam kong may mas malakas na Antonym pa, may mas malakas na version pa na ni Antonym, pero sa round 1 na pinakita niya dito, siguro para sa akin hindi naging ganoon ka-epektibo yung mga angulo na ginamit niya para kay MP3. Nakulangan ako sa mga direct na suntok para kay MP3. So maraming kulang, no? Hindi niya in short, hindi niya masyadong nauga si MP3 sa ano na to, sa round na to. So yun lang. And yung feeling ko yung mga verses din ni Antonym is hindi ganoon ka solid yung tama kay MP3, o minsan lumiliis pa yon, minsan hindi pa umaabot, minsan pwede natin masabi na pwedeng i-apply or i-spit ni Antonym sa ibang kabattle, diba? So ganon, basta kulang yung yung marami akong nakitang kulang sa round 1 ni Antonym, na unlike sa mga past battles niya, solid. So ayun, MP3, pakinggan natin. Okay din naman yung round 1. May mga angles na masakit. May mga boxer din daw na short. So okay, let's keep this brief. Okay. Mali ang yung atake. Yung angle mo, ang whack pre. Ang whack pre. Nagre-reference ka ng boxer tsaka shorts, tapos apelido ko may panty. Dinis mentality ng mga Bisaya. Pues ako'y galing Surigao. Ngayon sasabihin ko to sa'yo. Sabihin mo yan sa Mindanao. Okay. Mataas na kahoy kanyang hometown. So, taga doon ka, pre. Mataas na kahoy. Anyways. Antonio, kumusta? Sa mga hindi nakagets nun, no? Kapre yung sinasabi niya. Mataas na kahoy, taga doon, kapre. Okay. Akala mo siguro matatakot. Pues sa mga punto ko't insulto kay matutot mabulabog. Kung akala mo puro lang ako taglish, tsak na ulo ay sasabog. Ngayon magpapaulan ako ng mga linya na puro na Bisaya. Gago. Balik tayo sa taglish! Kasi motos yung bisita para mapakita na they're skilled. Pinalabas kami sa comfort zone, makapasok lang sa battlefield. Pues fuck home court advantage. Mapaluzon, Visayas, Mindanao ay maglaland ang combo. Ako yung mas totodo. You'll see that I can pop a bitch kahit san, Antonio. Hindi to make or break na chance, ba't ba kinuha ka ni Zayt? Nako, your game, it ain't advance, sadyang nauna lang ang hype. I'll break his face and make him dance. Ngayon na bumangga sa fight at magfe-fade away si Ank kapag kinumpara kay Mike. Kasi oo, sikat ka. Pero magkaiba ang dahilan kung ba't kinuha tayo dito, wag mong mamasamain. Sa unang round pa lang, dapat mo natong alamin. Ika'y para sa market, ako sa culture. Magkaiba lang yung dating, alam ng crowd pangalan mo, habang alam ng mga MC anong kaya kong gawin. Alam ko na, alam mo din. You got the fame but not the game, ito ay suicide. What are you doing, Zayt? Porket may pangalan, pinasalang, he's gonna lose this fight. Wala siyang haymakers na mabigat. Ang angles di pinag-isipan, he'll just prove me right na yung sumikat hindi bright na parang UV light. Kasi last battle namin sa gubat, bitch walang nakakagulat. Ay, last battle namin sa flip top, bitch walang nakakagulat. Habang sa zoning, wala siyang match, ako nag-aapoy sa gubat. Di ba ang Anthony may opposite? Kabaliktaran, pues ngayon ay makikita mong tayo'y magkasalungat pagkat Antonym ka lang habang ako'y walang katulad. Kasi si maraming nagsasabi na magkatunog lahat sa motos. Halos lahat. At totoo naman ba, hey? Yung iba, ginaya estilo ni MZite at naging special in a way. Eh ikaw, wala kang ginawang unique sa ganong style. Kitang-kita tang ina kung sino pa yung Antonym, siya pa yung di kakaiba. Kasi kumpara kay Nego G at 30, hindi ka kasing savage. Ginatasan formula ng motos, pero sa skills walang advantage. Sa mga weak lang nagra-rampage, pero di pang total package. Nakuha nga ang formula, tas ang pinakita ay ang average.
So Okay. step up, cause I'm someone that you can't outright. Sa pabigatan ng mga bara, wala kang chance outright. Kung di mo kayang galingan ngayon, then just stop out by. If you don't stand out here, you should stand outside. Black and white aming pagitan. Law student sa most wanted. Kung kumukulo na yung dugo niya, ako'y mananatiling cold-blooded. Magmumukhang below average. Isa siyang grizzly bear sa Arctic. Ako yung predator ng bobong bitch. Manlalamig tong antonym sa kanyang polar opposite. Time. So, ayun. Kitang-kita yung layo ng gap or ng difference ng dalawang MC. Hindi ko naman sinasabi na magiging consistency si Antonym dito from round 1 to 2 to 3, no? Marami pang chance si Antonym sa battle na to. Especially sa 2 kailangan niya makabawi and sa 3 kailangan niyang mas maging malakas pa. Pero we're talking about round 1 and I think round 1 yung layo ng agwat, tol. Sabi ko sa round 1 ni Antonym, maraming butas doon. Marami siyang angulo na ineffective, marami siyang mga punchline or mga punches na hindi ganun kasolid yung tama kay MP3 or masasabi ko na hindi masyadong tumatama kay MP3. May mga lines siya or mga verses siya na hindi tumatama, no? Or pwede nating masabi na pwede niyang ispit din sa ibang kalaban. So hindi direct, in short, no? Hindi direct yung mga punches ni Antonym para kay MP3. Then nag-perform si MP3 and yun, kitang-kita mo yung mga rebuttals pa lang, no? Pasok agad yun. Yung boxer, tapos short na boxer, tapos yung brief, okay yun, pasok yun. Pero doon na tayo sa pinakasulat ni MP3 kasi doon ako nag-start scorean yung pinaka-performance ni MP3. And yung atake ni MP3 is wala talaga siyang sinasayang dito. Kumbaga, umpisa pa lang ng round 1 niya, atake na kaagad, direkta. Yun yung pinaka napansin ko sa both round 1 ng dalawang MC. Mas direkta si MP3 laban kay Antonym. Unlike kay Antonym, ang dami niyang mga feelers na alam mo yun, tas pagdating sa pinaka punchline 50-50 pa kung tatama yun o hindi. Unlike kay MP3 na set up, suntok, set up ulit, suntok. Alam mo yun, direkta yung mga angulo, yung mga napili niyang references kay Antonym at pasok lahat yun para kay Antonym. Kaya yun yung nakita ko. Actually, yun lang talaga yung nakita ko. Mas direct yung atake ni MP3 compare sa atake ni Antonym. Yun lang to summarize both round 1, yun yung pinaka nakita ko at pinaka napansin ko. Direkta, mabigat, madiin yung mga suntok ni MP3 unlike kay Antonym na medyo taliwas kay MP3. Yun lang. So it's a 10-8. Malayo yun para sa akin in favor of MP3. So round 2, Antonym bawi. Nag-mat bars. Sige. Huwag na nating ikubli na hindi naman maririnig inyong volume kung walang power of 3. Volume, power of 3. 1 plus 1, 2. Ito yung second verse. Hangad ko sa Cebu, tos lubuwak. Kaso talagang expect the unexpected. Ang ibibigay nyo lang pala si Mike, yung headless chicken, with brain dead. Ito isang bala bilang babala, assassination sa inyong trump card ngayong hindi pa activated. At kung hindi mapalagay ay mapapalagay sa deathbed. Kaso itong inyong manok, halatang kulang pa sa laman. Yung utak at katawan ang solusyon, proven and tested. Papakainin ko to ng bala at hindi lang basta pellet. Okay? Hindi palyado ang armas. Nagpahinga lang yan saglit. Kasi bingi ang mga bala pero sumusunod sa kalabit. Nakahiga sila sa magazine maghapon pero tahimik ang bagsik at gagawin nila ang trabaho pag sila napatalsik.
Galing! Kasi sino ba Ganda si nun. MP3? Paano ba siya nabuo? Ganito. Ganda nun. Choice of words ni Tipsy. Konti pa. Taglish eh. Tugmaan ng maestro. Taglish din eh. Di ba? 4-bar setup ni Six Threat. Taglish din. Pero balakid na mas nerdo. Exorcism nga ba ang rason kaya kinatatakutan to? Hindi. Talagang 4 na katauhan ang nasa katauhan mo. Isang poser na nawili porket panalo na aani para matago ang sarili o dinadaan sa dami. Ulit. Pinagkapan mo. Isang poser na nawili porket panalo na aani para matago ang sarili o dinadaan sa dami. Okay. Pinagkabit-kabit niya ang tunog, iba't iba ang spirit, panay mimic siya ng lyrics, yan ang gimmick. Sinasapian siya ng gods, kaso hindi to astrophysics. Lumang tugtugin na yung MP3. Mukhang bago lang, palibasa, ika'y naka-remix. Kaya pala kaya niya sabihin nung round 1 niya na marami daw sa Motus, ginagaya lang si GN. Porket 4 na tao ang kalong-kalong sa kanyang bawat sabak. Dahan-dahang panggagaya para yung amat maging tama, inaamat-amat. Ginagaya mo si Sap, di ba? At proud siya doon. Sa flip-top, sinisigaw pa ng may gigil. Pero pag nagmumula sa Motus, tangina nyo, ginagaya nyo lang si GL. Pag si Sak ginaya, okay lang. Pag si GL, bobo kagad. Ayos din yung ceiling ng mga fan, nagiging double standard. Siya yung perpektong ehemplo ng MC na may mabuting asal. Ayaw niyang idamay ang kanyang asawa, nanay, anak at saka tatay. Pati ata ang nakaratay nilang patay na kapitbahay. Ang dami mong angal. Pag nandamay, sasabihin, parang di kayo nag-aral. Lahat na lang yata gustong ipagbawal. Tapos sasabihin pang sa sobra yung pagiging battle, nakalimutan nyo ng maging makatao. Yan ang lagi niyang ribatal. Pero tama ba yon? Yan ba ang ipagkakaloob mong inspirasyon sa mga susunod na henerasyon? O ang pinapakita nyo isang malinaw na implikasyon na ang sining na dapat pinalalawak ang imahinasyon, nilalagyan nyo ng limitasyon? Sasabihin ko ang gusto kong sabihin kahit pa makancel after. Sa sobra nyo pagiging makatao, nakalimutan nyo na yung pagiging battle rapper. Tangina nyo PSP. Walang pistol here. Pero magbe-breakdown ng buo mong pagkatao tsak natutudasin to. Magtawag ka man ng gods, baka siya pa bigla ang uunahin ko. Itong big fish ng Visayas tsak natutunawin, palulukain at kung susumahin mo, ultimo gulong ng palad bubutasin ko. Malimit silang manglimit ng mga tao sa paligid kung kailan lumalaki ang ulo tsaka kumikitid ang mga isip. Di ako magtitipid ng lyrics dito sa nag-aasta na nerd at hindi Bisaya ang tinutukoy ko kapag sinabi kong dapat mong abangan ng third. Chorus ka na ulit. Okay. Maganda na yung ito sa akin. Maganda na yung umpisa ni Antonym no? Start hanggang gitna or sabihin natin yung first half. Pasok. Gusto ko yun. Malakas. Nag-improve compare sa round 1. Pero pagdating ng second half, lumaylay na naman. Andun na naman yung mga mahabang setup na katulad ng round 1, no? Yung buong round 1 niya kasi para sa akin may mga mahaba siyang setup, may mga ineffective na linya, hindi tumatama kay MP3, hindi ganun yung round 1 niya. Then yung first half niya sa second round, alata ko yung yung improve ng round Nagkaroon ng effective na angulo, naging direkta na siya kay MP3, yung about dun sa remix, yung kung paano ka nabuo, Six Threat, Balakid, Tipsy D, di ba? Sak Maestro. Effective para sa akin okay yun pero yung pagdating ng second half, bumaba na naman yung energy ni Antonym. Mahaba na naman yung mga setups na binitawan niya. Tapos pagdating sa pinaka punchline is hindi na naman siya umaabot kay MP3. So sayang, ito sa akin sayang kasi naramdaman ko na yung pag-angat ng energy ni Antonym sa first half ng round 2 pero pagdating sa second half ng round 2 lumaylay na naman. So sayang kasi akala ko
andun na yung ano andun na yung bawi ni Antonym. Sayang, yung round 2 is second half ng round 2 lumaylay for me. Sayang yun. Yun lang. Round 2 ni MP3 pakinggan natin. Pero hindi ko naman sinasabi na tawag dito. Possible pa rin naman makuha ni Antonym yung round 2 kung yung hindi magiging consistency si MP3 from round 1 to 2. So, yun. Depende kay MP3 yan. Let's go. Uy, nabuang to? Galit siya sa PSP, tas ako ako yung kausap niya, putang ina. Mali. Teka. Sorry. O diba? Ang tawag dito, fake choke. Kasi yung lahat ng sinabi mo, na sinabi ko kanina, tawag doon, fake quotes. Wala akong sinabi na ganun. Sabi ko, kinukuha niyo si MZite, hindi si GL. Hoy, nabuang naman ka. Mag-count-count yun ang imong ulo diri sa akong ribat. Kay ba ako di kakasabot ang tawagani kay libak. Yo, pero pansin nyo ba, halos lahat ng tumatak niyang linya puro pagbubuhat bangko. Sa pagraray merong potential pero yung sulat pambano, kaya wag kang magmamataas-taasan. Hindi ka star, huy gago ka. And the world does not revolve around you kahit saan ka magpunta. Pero Okay. multi-talented daw siya. Battle rapper, co-director, spoken word at music artist. Ang kaso, sa spoken word lang naging top tier at sa ibang field wala nang promise. Pero tol, don't get me wrong. Di ko maitatanggi na ikay multi-talented. Ang kaso lang sa battle rap, sa multi ka lang talented. Ako, naging special pick ng Visayas. Kahit taga Mindanao, inangat ko yung league ko. At mula sumali ng Rapolo, 3 champion from Cebu na ang tinalo ko dito. Alam ko, this is not our full-time job. See, we don't do this every day. Pero iba yung may battle rap ang resume sa pang-battle rap ang resume. See, for sure meron kang mga fans na palaging nai-impress. Ako, meron ding mga sumusuporta na sa akin nag-i-invest. Pero kung usapang resume, sobrang laki ng difference. Huwag mong i-confuse ang aking skill sa iyong hobbies and interests. See, kasi anong pinagsasasabi mo sa battle? Na future lawyer ka? Eh di sa future mo ipagyabang? Katangahan yan sa eksena. Bago mo kami paandaran, kumuha ka muna ng lisensya. Minamaliit mo kalaban mo dahil sa iyong pinag-aralan? Paano nga makakapalag? Abang okay naman, Brad. Di ka pa nga naging attorney, ang lakas mo nang mag-judge. Sobrang advanced niya mag-isip pero yung material walang greatness, walang pinapakitang bago, walang developmental stages. Di ka matatawag na advance hanggat yung pen game walang changes sa listahan ng mga tinalo ko ka lang magiging latest. Kaya kung Aray akala ko, nyo sir. may chance siya, mag-isip-isip kayo. Pag ako nag-tripmatic pikit, for sure one hit delete na ko. Asintado na yung target. Pag ako nag-click panis na to, maski si Bryce kay di katoo kung dili pa ni Mao. Yeah. Pero real talk, di ikaw yung gusto nilang mapanood. Sa bigger picture, you don't matter. Kilala ko lang yung mga yan. Alam ko what they're really after. MZite, gusto nila yung labanan ng dalawang solid na mga rapper. Kaya sa next event, dapat kayo na ni John Leo ang mag-battle. Okay, so, ayun. Sabi ko kanina, possible naman makuha ni Antonym yung round 2 kasi dihamak na para sa akin mas naging epektibo naman si Antonym sa round 2 compare sa round 1 niya eh. Pero, sabi ko, makukuha lang ni Antonym ang round 2 kung hindi magiging consistent si MP3 from round 1 to 2. Kaso kita niyo yung ibang-iba yung ibang-iba kung paano umatake yung dalawang MC. Dito sa 1 and 2 sa 1 and 2 na pinakita ni MP3, direct talaga yung mga suntok niya para kay Antonym at para sa akin wala talagang nasayang doon eh. Although yung yes may mga Bisaya na linya which is hindi ko yun naintindihan. So, inas-is ko yun, hindi ko yun pinuntusan. Even naghiyawan yung mga crowd doon sa mga Bisaya na linya, hindi ko yun pinuntusan. Pero sa mga Tagalog verses na naintindihan ko, para sa akin, enough yun para makuha ni MP3 ulit yung round na to. And ayun, props kay Antonym doon. Mas malakas yung round 1, mas malakas yung round 2 niya compare sa round 1. Pero sabi ko nga yung first half solid, second half bumaba. So,
malaking hatak nun kasi nasa second half kung paano mo i-close yung yung round mo At para sa akin, hindi naging ganun ka-epektibo kung paano kinlose ni Anthony yung round 2 niya. Kaya 8 points pa rin ang ibibigay ko kay Anthony sa round 2. Then MP3 consistent. Andun pa rin yung sunod-sunod na atake, haymakers, direct talaga na linya para kay Anthony. Kaya para sa akin, MP3 pa rin yun. 20-16, first 2 rounds, MP3 yun. Round 3. Future attorney daw. Saka na daw sabihin, yung punchline niya nakaabang. Tapos sasabihin mo ako yung dadagdag sa latest na talo? Mamaya ka magyabang. Nangina to yung logic mo di applicable sa'yo, daya mo naman. Okay, gets? Tapos, ito na yung huling verso ko sa diss track. Kaya idol, ito na ang explanation. Kahit masipat pa sa Bible, ang last verse, Revelation. Galit na galit nga pala itong bit sa mga nagtataglish. Pero sabik na sabik marinig ang mga katagang nagawa at na-practice. Ni Luns nung kalaban niya pa ang tanga ni si Mark Grease. Naghahanap ka ng mali sa mga nakalaban mo, yan ba ang tactics? Pues, papalpak pa ang mga dalang dynamics. Kung karagatan ng battle rap, kaharap mo ang Atlantis at kaya ka mas malutang kasi nga gawa sa plastic. Kasi plastic na kaibigan, sabi niya sa battle nila ni Pen. Siya di ay si Pen. Ang rapper na trying hard mag-taglish. Grabe ka dong. Pero pare, ito'y aking tanong. Aware ka ba na trying hard ka rin mag-taglish sa battle na yon? Example, sabi niya ining piece of cake kay makik. Gonna wait, feeling weak. Iyang kapalaran, kapildihon. The fate is defeat. MP3 bars, bitch. Putang ina. Sumigaw pa. Kaya pala ayaw niya sa taglish. Kasi bagong lingwahe nilikha niya. Tagalog at Ingles ipinagsama. Bisaya at Ingles ipinagsama. Anong tawag nyo dyan? Englishaya? Nang inang to, trying hard mag-Englishaya ang puta. Kaya ka lang naman naging special pick. Kasi nakasentro ang mga kwento ni John Leo sa lumang modelo na to. Pero natanto nyo sanang pangit ang tunog ng MP3 kung nasa metro kayo. Okay. Imagine, 4 pa lang battle mo sa flip top, di ba? Nabanggit mo pangalan ni Mr. Lefty 7 times. 7? Finiflex niya yan. Pero kung namimista ka lang kay Lefty, dito ikaw ang pagpipiestahan. Ginagamit ang pangalang na imprenta sa gubat tuwing may gera. Pero kung kanang kamay ka ng isang Lefty, ibig sabihin wala kang kwenta. Okay. Bisaya pa kanina. Hubog ka na rapper. Tanga utak ko parang masok kayang bumasag ng language barrier. Kaya bilang paalala, ito side note. You'll get multiple shots sa ating combat. Parang Maddie Grace na nakakodak. Mapupuno ng bullet points tong mapapel na parang notepad. O notepad. Papasabugan ka nitong little boy. Titigil na ang oras, wala na ring saysay mga alarm clock. Kahit gamitin mo ang chemo against cancer, makukulong ka sa kulungang walang padlock. Padlock! Pinasabog ko tong fat man. Magmumukhang Chernobyl buong downtown. Makakaranas ka ng hirap na mas masakol pa sa lockdown. Lockdown. Yung mga bomba, naka-upsize. Ako'y bangungot sa yung bad night. Kahit i-front mo ang backer mong si Lefty, makakaranas siya ng downside. Downside. Breakdown natin Side note, notepad, padlock, lockdown, downside, side note, notepad, pucha. Ngayon lang darating ang satisfaction. Yang niyayabang yung train of thought, pinasabog lang ng chain reaction. Ganun, yung linya mong vital sign against kay cancer. Sige, pumutok sa comment yan. Walang tigil ang takbo ng views na parang Forrest Gump. Kaso sa aking chain reaction, ang ginamit, logic lang. Makakarinig ka rin ng one solid line. Toot! Pagsabog ng atomic bomb! Okay. Nagpasabog! Nabulabog! At yung sound nyo ay inarbor. Ganyan lumikha ng atomic bomb. Talagang maingay ang reactor! Tanginang to, kaya M-Site. Ito na yung audition piece ko sa Motos Records. Sana malinaw mong nadinig.
Tapos na ang session, ililigpit ko na tong mic at pupuluputan ko ng kable sa leeg, ha? Nagbabala ako kanina, well, just let them see. You should not mess with me. Dahil may masisira nga yung record dahil hindi mo na-save ang MP3. Ilang oras man umabot, waay ko labot. Sa lugar ng mga Bisaya, ako'y matapang na nanaog para sabihin lang sa'yong wala kang laban sa Ilonggo. Okay, so masasabi ko na ito mabilis na lang. Siguro for me ito yung pinakamalakas na round ni Antonym. Maganda yung pagka-construct niya dun sa chain reaction. Okay yon, pero medyo bitin pa rin yun para sa akin. Kasi paano ko ba ito explain? Basta maganda yung construction, pero I think yung palo nun, yung suntok nun para kay MP3 yun yung hinahanap ko. No, maganda yung construction, yes. Breakdown niya, 'di ba? Notepad, side note, notepad, padlock, lockdown, downside. So ano lang naman 'yun 'di ba? 2 words, 'di ba? Halimbawa, side note, tapos yung note doon, yun yung umpisa nung next notepad, tapos yung padlock, tapos yung lockdown, tapos yung downside, tapos ano yung side, nakalimutan ko na kung ano yung next doon. Kasi ganun lang naman yung naging, yung ganun naman yung pagkakatahi-tahi ni Antonym. So props doon. Yes, mahirap yon kasi syempre mag-iisip ka ng word na kung ano yung word, yung end nun, dapat ayun din yung simula ng next na word, diba? So, mahirap yun. Gagawa mo pa ng mga verses. Mahirap yun. Yung level ng difficulty nun, mahirap. Kaya props doon. Pero, masabi ko na ito yung pinakamalakas niya. Pero, I think kulang pa rin yun. Bitin pa rin yun sa mga dikit-dikit na punches para kay MP3. Yung laro niya sa MP3 na yung ano bang, yung usong-uso yung MP3 dati, 'di ba? Yung may memory card tapos nung magpapatugtog, 'di ba? So parang gasgas na 'yun Kasi ilang battles na rin si MP3 sa flip top nagamit na rin sa kanya. Kaya hindi siya ganoon ka-epektibo. Yung angulo na napili ni Antonym dito na yung nameplay na MP3, medyo hindi na ganoon ka-impactful din sa akin. So yun lang naman. Actually pwede kong bigyan si Antonym dito na 8 pero props doon sa level ng difficulty, ito yung pinakamahirap na round na napanood ko sa battle na to, kaya props kay Antonym doon. MP3, pakinggan natin. Di ako galit sa mga taglish. Sinabi ko lang yun kay Pen kasi di bagay yung taglish sa kanya. Tsaka yung mga piece of cake, tsaka kick, ginawa ko lang yun para ma-explain ang logic niya. Ikaw, niloloko niya lang kayo. Kasi kasi yung mga sinasabi niya, tang-ina, walang konteksto. Kung ako naghahanap ng mali, ikaw gumagawa ng kwento. Pero 6 years ago, sumikat siya sa Pilipinas Got Talent. Dapat alam nyo na yan, mamen. Kasi 2024 na tol. Tapos pinagyayabang niya pa rin. Bitch, nilagay ka sa platform na pangmasa. Malamang maraming viewers, di ka special, take it easy. Parang sinabi mong nag-chat yung crush mo, tapos 17 kayo sa GC. Pero pinanood ko audition niya. Spoken word poetry yung talent. Sabi ko, shit, baka malalim. Pero tangina, wala rin. Malaman-laman kung mag-wordplay lang pala siya ng pagkain. Kamatis, para mabalanse ang tamis ng labis kong pagkakamis. Woo! Si Vice Ganda na pailing. Damn, son! Tapos winordplay mo yung Siomai sa Show My Love For You. Dim sum! Dim sum. Okay. O diba? Pinakita ko lang siya, hindi malalim, tsak walang palag mga repa. Estilo mo na yan nalanganin, di yan pangambag sa eksena. Di pa malakas ang hinain, tangina ang wak nga ng tema, pinaglaruan ng pagkain, walang nilapag sa lamesa.
Kasi laging pinagyayabang na may million views siya. Pues dapat nyo din tong malaman na since 2021, wala siyang video sa kanyang channel na umabot ng 2,000. Yung million views, wala sa channel niya. That's why he cannot be trusted. Pag nagkwento, di kompleto, pero feel niya na it's valid. Ganyan ba talaga pag laos ka na, pagkatapos feeling big sa market, always bringing up the millions but not keeping it 100? Kasi may battle din sila ni Batang Rebelde. After ng laban, in-announce na promo lang. Pero si Gago ay nag-effort. Nakiusap kay M-Zite na yung panalo, idagdag sa kanyang record. Pwede pala yung Zite. Ikaw naman, pumayag ka. Ang swerte naman ni Senyorito. Baka pag na-offend ko to ngayon, ipa-delete niya rin yung video. Gago. See? May nadagdag nga sa resume, pero wala sa may nadagdag nga sa resume, pero wala sa skill set niya. Di pa sapat talento mo sa circumstances given na. Pero dahil MC ka ni M-Zite, malamang may interest siya. Niregaluhan ka pa ng panalo para masabing gifted ka. Gifted ka. Mga MCs, patanong ko nga kayo, kung promo lang yung laban, yung panalo ba hinihingi? Hindi. O di ba? Kahit sinong tanungin ang isasagot nila hindi. Wala kang credibility. And your whack lines suck. Feeling unique as if naman ikaw yung mas may class. Parang Drake sa hood ni Kendrick as you act like such. Unique ka lang sa dahilang ikaw ay not like us. Wala. Ako, Tangina. halos lahat ng nakalaban nilang pasok ko sa pavement. Pinagtyagaan ko aking placement. Di mo ma-question sapagkat bawat panalo ko ay statement. Ako yung mas malawak sa atin. Buong lakas mo'y kulang pa. Mataas na kahoy ka lang galing, tol ako sa gubat na. Yo, kaya kahit wala akong million views, palaging merong gasoline. Habang siya, lightweight, sobrang dali niyang sapulin. Kaya obvious na siguro, tol, kahit sinong tanungin. Kung ako ay magaling, tangina, dapat alam nyo na ano yung antonym. Galing. Tainang yan. Ayun, sobrang layo ng agot ng round 3, men. Although yun yung pinakamalakas na round ni Antonym, yung round 3. Pero ibang klase yung pinakita ni MP3 sa round 3. Ano talaga, consistent talaga yung atake ni... Eto real talk. Consistent talaga yung atake ni MP3 na direkta sa kalaban. All 3 rounds, ganun yung atake niya. At actually, hindi nga consistent si MP3, di ba? Kasi yung round 1, parang feeling ko, buwelo lang niya yun. Pagdating sa round 2, mas naging malakas. Pagdating sa round 3, solid na mga anggulo. And ayun, hindi pantay-pantay yung round niya. Instead, pataas ng pataas. Ganun yung take ko sa performance na MP3. Siguro kung ilalagay natin sa numbers yung round 1, 2, 3 niya, siguro yung round 1 parang level 8, round 2 level 9, tapos yung round 3 doon na nag-level 10 So pataas talaga yung performance level ni MP3. Then sa mga angulo rin, tsaka sa mga atake, references, pasok talaga lahat kay Antonym. Kaya perfect yun. Perfect battle, perfect score para sa battle na to. 30 points. Then kay Antonym, props sa level of difficulty sa round 3. Props sa kanya doon. Bibigyan ko na 9 points si Antonym doon. Kaya 8, 8, 9 ang naging score. 25. That's 25. 30 to 25. All 3 rounds MP3. Mas lamang. Mas compact yung mga atake. Mas mabigat yung mga punches or haymakers. Solid na MP3 yung napanood ko dito. MP3, all 3 rounds. League, Combate 3, Visayas Division, magingay pa kayo isang beses para sa laban. Sobrang solid na laban. Gusto ko munang pasalamatan syempre kay Tati. Tangin na, panalo tayo lahat doon, pero kailangan natin ng boto. Ang boto ng Urado, 3-0. Magingay para kay MP3. Ayun, so 3-0 MP3. Kala ko promo. Shoutout muna sa Safe House ulit, kay Christina Maris Kaaway, sa mga tropa kong taga-Matalas na Kaaway, sina JD, sina RP, sina Pat, sina Ron, si Biades nandito sa Cebu. Yun, ay Matina Musika. Shoutout, peace, thank you. Congrats kay MP3. Congrats din kay Antonym. Shoutout Scoundrel Clothing, salamat sa armor. And Dumudoong Rapolo, Sir Blig Asylum, 620 Pamilya.
Judges. Yo, let's usapan pala, no? Binoto ko si MP3. Para sa akin, yung dikit na round lang is round 2. Technically, MP3 talaga. Wala akong masabi. Shit, bye. MP3. Yo, Clay nga pala. Binoto ko dun sa MP3. Para sa akin, binoto ko sa MP3. Malakas na sinimulan ni Antonym yung round 1 about sa distance. Maganda rin yung kinalabas na naging round 3. Kaso pag bumabanat sa MP3, talagang nangihibabaw yung material ni MP3 ako all 3 rounds. Yo, Lawrence, binoto ko sa MP3, 1 and 3. Ito, binigay ko kay Antonym. Malakas naman ang kada round ni Antonym, pero natripan ko sa 1 and 3 sa MP3, round 2 kay Antonym. Okay, so yun, buti tatlo lang yung mga judges dito. Ayun, klaro naman, unanimous, no, all 3 rounds, or meron bang, I think may boto naman si Antonym per round sa ibang judges, pero para sa akin all 3 rounds MP3 yan. So yun lang, huwag natin patagalin to. Meron pa akong re-review na Motos Battle din, pero ito, sabihin ko na sa inyo, it's Da Vinci versus Dave Denver. Tangina, isa to sa gusto ko mapanood talaga dito sa Motos, kaya end na natin to, panoorin na natin yon. Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.